Ay, burinina yan. Aray ko. Plop. Kailangan ng palitan. So ayan na nga ni burinina niya, napansin ko yung gulong ko na naplat na. Pero bago ko ikwento sa inyo lahat, ipapakitaan ko muna kayo ng cooking skill ko. Tingnan mo naman kung paano ako magluto ng hotdog. Oh, 'di ba? Sunog. Ang breakfast nga pala natin for today's video ay hotdog na sunog with sinigang. Bihira lang ako makapag-breakfast dito sa bahay kasi nga madalas lagi akong late nagigising. Mahilig talaga kasi ako manood ng mga Korean love story. Kaya kapag pumapasok ako sa trabaho, ang epekto ng puyat ko ay tinatarmada na ako magtrabaho. Alam mo yun, yung puyat na puyat ka tapos magtatrabaho ka, ang sarap itulog. Matagal-tagal din ako hindi nakapag voice over kasi nga mga pinapanood ko ay series kaya talaga naman puyat na puyat ako. Dito nga sa part na to ay naligo muna ako bago ko kinain yung breakfast ko. Syempre dahil rich kid tayo, ang dessert natin ngayong umaga ay Infinity ice cream. Biro lang, kid lang tayo, hindi tayo rich. I mean, adult na pala. Kapag nga may dumadaan ng mga ice creaman dito sa amin ay hindi pinapalagpas ng mga bata. Yun kasi yung paborito nila eh. Syempre dahil sobrang tabang mo na sa akin, ay dinagdagan ko na nga yung gatas ko ng asukal para kahit papano langgaming ka naman. Kuha mo, maging sweet ka naman minsan. Oo, dapat ganun boy. Timplahin kita eh. At dahil nga dumating na yung in-order kong gulong sa Shopee, ay papakabit na natin to ngayong araw kasi yung gulong natin ay hindi na mapakinabangan. Sobrang lambot ba naman? Parang yun sa'yo. Dito nga sa part na to ay pinupulsuhan ko pa nga yung gulong ko. Pinupulsuhan ko pa nga baka sakaling tumibok pa. Tumibok pa yung puso ko. Aray ko. Syempre kapag tumatanda na ay mahirap na kiligin. Oh, tamo ko. Puro lamig na lang sa katawan yung nararamdaman ko. So ayun na nga ay nakarating na tayo dito sa pagpapakabitan natin ng motor. Ng gulong. Dito lang nga to sa may car care. Buti pa yung car, my care. Buki ng ina, ang dami kong hinanakit sa buhay. Ganun talaga siguro kapag malayo siya sa'yo. Ang dami mong nararamdaman. Ang location nga pala nitong napili kong pagpapakabitan ng gulong ay dito sa tapat ng 7-Eleven. Basta pag may 7-Eleven yun na yun. Dito nga ay napili kong pagpapakabitan kasi nga kompleto sila sa gamit. Kapag ka kasi nagpamano-mano ay nagagasgasan yung rim natin. Kaya naman kung magpapakabit kayo ay sa ganito na din kayo magpakabit. Para safe yung ating mga gamit. Medyo mataas lang nga yung bayad mo kaysa sa mano-mano. Pero yung service nila ay sulit naman. Tignan mo naman pagkatapos niya nga tanggalin ay nililinisan niya pa. Pansin ko lang na habang nililinisan niya yung rim natin, medyo bumabakbak yung mga pintura sa loob. Natanong ko nga kay mekaniko kung bakit nangyayari yung ganon. Sabi niya sa akin doon daw yun sa mga ginagamit na sealant na expired na. Kaya nagulat ako kasi hindi naman expired yung nilagay kong sealant. Baka siguro katagalan na expired yung sealant kaya nangyayari yung ganon. Medyo mausisa ako pagdating sa mga gamit. By the way, ito nga palang gulong na nabili ko ay umabot lang ng 2,300. Pirili na siya. Mas makakamura ka talaga kung sa online ka bibili ng mga gamit. Kasi nung nakaraang taon ay bumili ako ng gulong sa shop. Umabot ng 3,500. Pero nagtry ako sa online kasi nga sobrang mura. Pero legit naman. Kung gusto niyo din nga ng mga piriling gulong ay lalagay ko yung link sa comment section. Carbon Lodi. Ay bago Lodi.